Hanggang ngayon ba wala pa rin kayo nakukuhang benepisyo sa inyong amo? Vacation leave or yung end of service. So magbibigay ako ng 5 rason bakit hindi po kayo nabibigyan at hindi po binibigay ng amo nyo yung mga benepisyo tulad ng vacation leave at yung end of service benefits. So bago po ang lahat, babasahin po natin yung comment ng isa po nating kapwa OFW. So sabi ni Ma'am Genevieve Paglinawan, ganyan ako sir, coming 8 years po, walang natatanggap na benepisyo at sobra na rin ang trabaho from Saudi Arabia, Riyadh. Shoutout po sa iyo kabayan. So nag-comment po siya dito related po dito sa end of service benefits na ginawa kong video. So magbibigay lang po ako ng 5 rason. Okay, marami siya pero ito lang yung parang top 5 sa akin at kung mayroon po kayong karagdagan, iiwan nyo lang po sa message sa susunod na video, gagawin po natin. So yung 5 lang muna maibibigay ko. Bakit? Ano yung mga dahilan hanggang ngayon hindi pa rin binibigay? Okay, at nagtatagal kayo dyan sa amo nyo na walang nakukuhang benepisyo. Okay, so ito po base lang sa aking knowledge, idea o kumbaga haka-haka ko lang pero maaring 90% baka totoo itong sasabihin ko sa inyo, itong top 5 para sa akin. Okay? 5 rason. Number 1, hindi nyo alam. Oh, bakit? Okay? Ang alam nyo lang, buwan-buwan sahod. Kung naalala nyo, ganito, nung nag-apply kayo sa agency, okay? So, ipo-point natin sa kasambahay, okay? Para hindi na po tayo lumayo. Okay? Karamihan naman nagko-complain related sa kasambahay di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa silang benepisyo? Okay? Pero marami naman kahit sa company meron din. Pero, ipo-point natin sa mga kasambahay. Alam nyo ba nung nag-a-apply kayo sa agency, okay, nung natanggap na kayo, paalis na kayo, may mga dokumento na kayo, naisip nyo ba yung vacation leave or end of service? Hindi ba? Yung nasa aeroplano na kayo, hawak nyo na yung brown envelope, di ba? Nandun na po yung passport, ticket, yung kontrata. Sa haba-haba ng panahon, no, ilang araw kayo bago nag-flight, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yung kontrata? Comment po kayo kung totoo o hindi po. Aminin nyo po. Total, nandito na rin naman kayo. Nabasa nyo ba yung kontrata kahit yung 1/4 man lang? Kasi ilang page po yun. Ako, hawak ko yung kontrata ko binabasa ko lahat-lahat yun. Yan po yung akin karapatan ko yun, mabasa lahat yun. Sa tingin nyo, yung nasa airport na kayo, di ba? Nabasa nyo ba yung kontrata? Hindi. Hindi nyo alam kung anong nakasulat dun. Kasi ang goal lang po natin dun is makaalis lang sa Pilipinas. Makapag-abroad lang at may buwan-buwan na kita. Aminin nyo po, totoo po, ang alam nyo lang is may buwan-buwan po tayong parating na sahod, yun lang. Pero yung vacation leave, naisip mo ba yun? End of service. Pero kung ikaw is veterano na, okay, tama. Kung ikaw veterano na pala, alam mo, okay, may experience ka na. Pero kung ikaw is, usually, karamihan talaga mga baguhan, hindi to alam, excited. Diba? Karamihan pa nga, matatagal na, hindi pa nga alam yung kanilang karapatan yung benepisyo Di ba? Lalo na bago. Okay, so tama ba? Nabasa niyo yung kontrata? Hindi. Itong nakakalungkot, hindi niyo naman nahawakan pa yung kontrata pagdating. Kasi nung sinundo na kayo ng inyong amo, nasa bahay na kayo, buong lahat ng nasa brown envelope kinuha ng amo. Passport, mga kontrata, documents. Bakit kinukuha ng employer yung sa brown envelope mo? Kasi nandun yung kontrata. Di ba? Copy mo yun. Para hindi niyo na mabasa. Okay, hindi niyo na mabuklat yung mga nakasulat doon na meron kayong rest day. Every day dapat 8 to 9 hours may pahinga kayo. Every week may rest day kayo, may food allowance kayo. Meron kayong yung tinitirhan mo na maayos. Nakuha nyo, may end of service kayo, may vacation leave kayo, may sick leave kayo para hindi niyo na mabasa. Okay, nakuha niyo yung point ko. Bakit kinukuha agad? I'm sure hindi lahat, pero karamihan talaga ganon. Aminin niyo po, wala po kayong idea kung anong meron po doon sa kontrata. Sa tingin niyo, kasi nga, pangontra sa inyo yan. Para magtrabaho lang kayo na magtrabaho sa kanila. Hindi niyo alam yung kontrata. Okay, pangalawa. Comment kayo kung tinamaan kayo noon. Hindi niyo alam kung ano nakasulat sa kontrata. Basta excited kayo, may sahod kayo. Kasi nung dumating kayo, okay, tawag sa kaibigan, parents, wala namang problema doon. Facebook, TikTok na, pero yung kontrata, hindi nyo alam, hindi nyo nababasa. Pangalawa, okay, maaring nalaman nyo lang to sa social media. Okay, number 2 yan. Nakita nyo lang to sa social media. Parang ngayon, nakita nyo lang sa YouTube ko o sa TikTok. Ngayon, yung napanood nyo na may benepisyo pala. Nakuha nyo, comment nyo, tama. Tama kayo sir, sabihin nyo, nakita nyo lang sa mga social media, hindi lang sa akin, maraming mga content creator na may benepisyo pala, pero 8 years ka na, bago mo nalaman, 5 years ka na,
8 years ka na, 10 years ka na, or 20 years ka na. Kasi nga, iba yung pinagkakaabalahan mo sa social media mo. Okay, baka nagsasayaw, pumapasok ka sa mga Facebook group, mga grupo, puro maritisan, pero yung benepisyo, hindi ngayon nyo lang nalaman nung napanood nyo to at napadaan sa social media nyo na meron pala kaming nakukuha. So doon pa lang, may kamalian na po kayo. Number 3, bibilisan na natin. Natatakot kayo, baka tanggalin. Sabihin natin, nalaman nyo na at sinabi nyo sa amo, okay, o hindi nyo na sinabi kasi inisip nyo baka kayo tanggalin. Comment kayo kung tama din. Alam nyo na may karapatan na kayo benepisyo, napanood nyo na sa social media, o nga no, 8 years na ako, pwede ko pala sabihin sa amo ko. Pero nag-aalangan kayo, baka kayo tanggalin, aalisin. Diba? Kasi kung di man kayo isipin na, kung sinabi naman ng amo mo, wala sa kontrata yan. Kasi may point din yung sinasabi mo, baka tanggalin ka, baka mamaya pag makulit ka talaga at alam nilang matagal ka na, 10 years ka na, 20 years at alam nilang na malaki maibibigay nila, agad-agad bibigyan ka na ng ticket, pauwing ka. Di ba? Makaiwas lang sila doon sa babayaran nila. Nakuha niyo yung point ko doon. So, isa din sa rason yun, bakit hindi rin kayo malakas ang loob kahit alam nyo baka tanggalin. Tama ba? So, number 4, maaring hindi na rin kayo nag-push para makuha yung benepisyo nyo, maaring may edad na. O maaring hindi na, kumbaga, mahirapan na kayo mag-apply pag umuwi na kayo sa Pilipinas. Kumbaga, tinitiis nyo na lang kasi bilang isang kasabahay, lalo na pag komportable ka naman dyan sa amo mo, buwan-buwan sahod, mabait naman, ang katwiran mo, may edad na ako baka mapaya, mapunta ako sa ibang amo na baka sasaktan lang ako, maltratohin ako, at saka hindi ko na kaya yung trabaho nila. Kaya ka nandyan, nagtiis ka na kahit may edad ka, wala nang mga benepisyo na yan dahil komportable ka na. Basta buwan-buwan may bibigay. Tama ba? Isa sa mga rason din yan. Ito, number 5, isisingit ko na lang. Okay? Siguro, nalaman mo lang, umabot ka na ng 10 years, 20 years, nakauwi ka na sa Pinas. Nalaman mo lang nung may benepisyo ka kasi siguro nung nasa abroad ka, limited lang yung time mo sa social media na malalaman mo yung ganitong uri ng ito yung end of service, yung mga benepisyo. Nung nalaman mo lang nasa Pilipinas ka na kasi may time ka na. Okay? So, yun lang muna binigay kong top 5. Isa sa mga rason o ilan sa mga rason na maaring hindi nyo alam o hanggang ngayon wala kayong benepisyo. By the way, yung end of service kasi, kaya nga tinatawag sa end. Okay, end. Pagtatapos, karamihan ng mga amo, usually, yan talaga binibigay after na mag-exit ka na. Okay, bihira po yung nagbibigay ng end of service tuwing magbabakasyon ka, hindi kaya while nag-work ka, ibibigay ang amo para hindi sa matambakan. Hindi po yan basta-basta ganun nagbibigay. Kahit sa company, nagbibigay po ang company end of service after ng serbisyo mo. Yung mag-i-exit ka na, magpapaalam ka na, parang ganun, tapos na yung kontrata. That's the time, yun po yung tama na binibigay. Kasi kung while working ka pa, hindi pa bibigay yung benepisyo mo, yung end of service, kasi hindi pa naman tapos yung serbisyo. Pero may ibang employer na binibigay, kasi may napapanood ako, may nababasa ako na every 2 years contract, binibigay yung end of service, habang siya nagbabakasyon, meron din siyang vacation leave. Pero swerte mo pagka ganong amo. Diba? So binabayaran niya every 2 years o kasi ang Saudi kasi every 4 years 1 month na sahod mo, yun yung makukuha mong end of service. Okay, yung vacation mo every 2 years may makuha kang 1 month vacation with pay. So depende po yan sa amo. Okay, so I hope nakatulong po tong video na ito at namulat po kayo, ano? Wag lang puro TikTok, wag lang puro sayaw, alamin din po yung karapatan natin bilang isang OFW. Imagine mo, kahit sabihin mo sahod lang may ibibigay ng tama, pero yan guys, yung benepisyo nyo, vacation leave 1 month, end of service kung 8 years ka, may 2 months ka, pagsamahin mo yun. What if kung 12 years ka na o kung 12 years ka na, 20 years, magsamahin mo yun kung may nakukuha kang 5 buwan, stag 1.5, diba nasa 6,000 ka na, 7,000 real, magkano yun? Nakuha niyo yung point, pang negosyo na rin, pang for good mo dyan. Diba karapatan po, kasi nasa kontrata nga nasa usapan nga Pero kaya lang, mahina lang talaga tayo, wala masyadong pangil, okay? Kasi nga, natatakot tayo sa amo natin na pwede kang paalisin, gagawan ka ng hindi maganda, okay? Mas pahirapan ka dahil sa pinupush mo yung kanilang, gusto mo yung benepisyo, di ba? Kasi pera pa rin nila yan So may mga kuriputing amo, hindi sila porket kumuha ng katulong, mayaman na, hindi. Mayroong mga amo talaga kumuha ng katulong para lang
alam mo yun, mga tamad lang talaga. Tapos delay lagi ang sahod. Okay? At saka isa pa, payo ko sa mga nagrereklamo na ako. 20 years na ako, 10 years na ako, walang benepisyo. Huwag nyo tingnan yung benepisyo. Huwag nyo tingnan, yes, karapatan nyo yan, pero nagtataka lang ako, panay reklamo po kayo ng reklamo, pero umabot na po kayo ng 20 years. Kung alam nyo pa lang from the start, hindi na nagbibigay yung amo nyo, kuripot, delay yung sahod, bakit pa po kayo nag-i-stay? The more nag-i-stay kayo at walang ginagawa kayong action, okay, na hindi na ako babalik pag hindi nyo binibigay yung serbisyo, wala kang gagawin ng ganun, hindi po magbibigay yan. Kasi imagine mo, umabot ka ng 10 years, okay? Ngayon ka palang magre-reklamo sa benepisyo mo. Hindi na magbibigay yan. Pauwiin ka lang basta-basta pagka ganun. Kaya sa umpisa pa lang at hindi na maganda yung employer nyo, mag-isip na kayo kung mag-i-stay pa ba kayo o hindi. Babalikan nyo ba? Hindi. Hanap ng iba. Okay? Pero opinion ko lang naman yun. Kasi kung ako niyan, 2 years pa lang, hindi na binibigay yung aking benepisyo, much more pa pag 4 years na. Much more pa kung 6 years, 8 years. Tama ba? So, it's up to you pa rin. Okay? So, yun lang guys. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kung may natutunan about OFW, please subscribe and then share mo na rin tong video. Doon pala, malaking tulong na sa akin. God bless and bye-bye.